Bago ako ikasal, binigyan ako ni inay ng isang gamot na pampanggap na patay. Sabi niya, kung sakaling biguin ako ng aking asawa, inumin ko raw iyon at lumayo na magpakailanman. Pagkatapos naming ikasal, itinuring ako ng asawa ko na parang pinakamahalaga sa puso niya. Akala ko, hinding-hindi ko na ito kakailanganin. Pero sa ika-5 taon ng aming pagsasama, nag-uwi siya ng isang babae mula sa border. Kapatid daw ng namatay niyang kasamang sundalo. At pipili pa raw siya ng maswerteng araw para pakasalan ito bilang kanyang pangalawang asawa. Nakangiti akong pumayag, pero pagtalikod, agad kong nilunok ang tableta na matagal ko nang inihanda. Naghanda akong magpanggap na patay para makatakas mula sa palasyo. Dahil ako ay isinilang sa katawang ito na daladala ang mga alaala ko mula sa modernong panahon. Dahil sa modernong pag-iisip ko, hindi ko talaga kayang may kaating ibang babae sa asawa ko. Sa isipin pa lang na sa hinaharap ay haharapin ko ang mga babaeng yon at ang kanilang mga anak. Pakiramdam ko ay nasasakal na ako. Pakiramdam ni Xiaoyan ay hindi ako dapat pumayag ng ganoon kadali, kaya tinitigan niya ako. Pero nakita niyang kalmado lang ang itsura ko. Kaya hinawakan niya ang baba ko at hinalikan ako. Bakit hindi ka tumanggi? Ibinaba ko ang libro at sumagot ng seryoso. Isa kang prinsipe. Imposible namang ako lang ang maging asawa mo. Kung sa bawat babae ay magseselos ako, paano na lang ang kalagayan ko? Nang marinig ni Xiaoyan ang prangka kong sagot, saka lang siya nakampante. Ipinatong niya ang malaki at maligamgam niyang kamay sa malamig kong tiyan at buwang-ulong ng pangako. Iba ka sa kanila. Niyakap ako ni Xiaoyan at mahimbing na nakatulog. Habang pinapakinggan ko ang palalim niyang paghinga, ipinikit ko ang mga mata ko, pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Inisip kong muli ang paulit-ulit kong pinlanong pagtakas. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, pagbangon namin, napansin ni Xiaoyan na hindi maganda ang itsura ko. Pag-ulong niyang tanong, masama ba ang pakiramdam mo? Humiling ako at pinasigla ang sarili, wala to, ayos lang. Tumango si Xiaoyan at nag-ayos na ng sarili. Bahagya siyang napangiti habang pinapanood akong nag-aayos sa harap ng salamin. May nagyaya sa aking makipagkita sa Guangzhou Pavilion, gusto mong sumama. Hinaplos ko ang ayos ng buhok ko at malumanay na tumanggi. Kailangan kong asikasuhin ang mga libro ng kwenta ngayon, ikaw na lang ang pumunta. Tinitigan ni Xiaoyan ang mapula kong mga labi. Lumapit siya para bigyan ako ng isang halik bago umalis ng kontento. Kakatapos niya lang tumalikod nang pigilan ko siya. Nakangiti kong kinuha ang basang panyo at pinunasan ang bakas ng kolorete sa labi niya. Mahal na prinsipe, kung lalabas kang ganyan. Bukas, kakalat na sa buong syudad ang reputasyon mong babero. Sabi ni Xiaoyan nang marinig ito, hindi naman ito ang unang beses. Ayos lang, nang maalala ko ang mga kalokohan niya noon, namula ang mukha ko. Diniin ko ang kamay ko sa balikat niya at itinulak siya palayo. Kusa na lang akong tumayo at lumabas. May kahihiyan pa naman ako. Nang makita ni Xiaoyan na nahihiya ako, napangiti siya at sumunod din palabas. Nasa study ako at tinitingnan ang mga libro de kwenta. Bigla kong naalala na kakaunti lang ang dalang gamit ni Lin Zhu noong dumating siya. Pabulong kong inutusan si Xiang Zhu na ibili siya ng mga damit at alahas. Pinapanta ko rin si Mao Zhu sa tirahan niya para tingnan kung ano pa ang kulang. Sinabayan ko na rin ang pagtalaga ng 2 bagong katulong, para isama na rin niya. Nang makita kong nakaalis na sila, mula sa isang tala-arawan ng paglalakbay, kinuha ko ang matagal ko ng inihandang ruta. Sinuri ko itong muli, pagkatapos, sinindihan ko ang papel hanggang sa maging abo. Sinadya kong mag-iwan ng mga bagong marka sa ilang pahina ng tala-arawan tungkol sa Baiyu para magmukhang binasa ko ito kamakailan. Nang ibabalik ko na ito sa dati nitong pwesto, nakita ko sa tabi nito ang journal na regalo niya sa akin. Hinaplos ko ito ng marahan. Kinuha ko ang guhit ng isda sa tabi nito. Pabilis kong sinuri ang mga malabong marka na ginawa ko noon. Tiniyak kong walang anumang palya. Nagbaba ako ng tingin at umupo muli sa aking pwesto. Iniisip kung paano kapag nabisto ang pagpapanggap kong patay. Sapat na kaya ang mga panlilinlang na ito para malito siya. Wala sa sarili kong binuklat ang libro ng mga gastusin. Malaking abala ang maghanap ng tao. Sa paglipas ng panahon, kahit gaano pa siya katutol, makikialam na rin ng emperador para pigilan siya. Isa pa isinara ko ang libro. Kumuha ako ng panibago at nagpatuloy sa pagbabasa. Malamang hindi naman niya malalaman na nagpanggap lang akong patay. Paglipas ng 1 taon o higit pa, madali lang naman akong mapapalitan ng bago. Sino pa ba ang makakaalala sa isang prinsesang maagang pumanaw? Pagsapit ng gabi, umuwi si Xiaoyan na amoy ang alak. Tulog na ako noon. May lamang sa kanyang mukha habang marahan niyang hinaplos ang gilid ng pisngi ko. Tumalikod siya para maglinis ng sarili. Hindi nagtagal, lumabas siyang amoy bagong ligo. Dahan-dahan niya akong hinayla at niyakap. Nang maramdaman niyang hindi ako komportable at napasimangot ako, inayos niya ang kanyang posisyon. Pero nanatili pa rin akong yakap-yakap niya. Nang makita niyang hindi na ako pumipigles, idinikit niya ang noo niya sa akin at hinaplos bago mahimbing na nakatulog. May naramdaman akong kumikiliti sa mukha ko. Iwinasiwas ko ang kamay ko at tumalikod para sana matulog ulit. Pero narinig ko ang tawa ni Xiaoyan. Inaantok pa akong nagmulat ng mata, at isang gwapong mukha ang bumungad sa akin. Napalunok ako, talagang nakakasilaw ang kagwapuhan. Anong oras na? Nakita ni Xiaoyan na sumiksik ako sa yakap niya. Bahagya siyang ngumiti at itinaas ang braso niya. At niyakap ako habang bahagya siyang umuupo. Ang marahan kong paghinga ay dumadampi sa dibdib niya. Dahil dito, medyo hindi siya mapakali. Nang maalala niyang hindi ako pwede,
Bahagya siyang umubo para putulin ang kanyang iniisip. Pag-ulong niyang sinabi, malapit nang magtanghali. Nagulat ako at akmang babangon. Ngayon ko pa naman kailangang tingnan ang mga libro ng tindahan ng alahas. Niyakap ni Xiaoyan ang baywang ko para pigilan ako pinapanta ko na si Wang Quan. Samahan mo muna akong humiga sandali. Nang marinig kong inutusan na niya si Wang Ganggang na tingnan ang mga libro. Hindi na ako nag-alala, comfortable akong humiga ulit, at kung ano-ano lang ang pinag-usapan namin. Tanghali na nang kami ay bumangon. Makalipas ang 3 araw, isang mapalad na araw ang dumating. Isang magarbong sedan ang nagdala kay Linzu sa mansyon. Naging napakasaya sa mansyon. Mayroon din akong bahagyang ngiti sa aking mga labi na para bang wala akong anumang sama ng loob. Tinitingnan ni Mozo ang perpekto kong ngiti, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pighati. Iba siya kay Xiangzu. Si Xiangzu ay nagsimulang maglingkod sa akin matapos akong ikasal. Samantalang siya, kasama ko na mula pa noong pumasok ako sa mansyon. Nasaksihan niya ang pag-iibigan ng prinsipe at prinsesa mula sa kanilang kamusmusan hanggang sa ito'y maging tunay. Kaya naman mahirap isipin na sa kabila ng ganoong kalalim na pagmamahalan. Kukuha pa rin ng bagong asawa ang prinsipe. Unti-unting lumalim ang gabi, at dahan-daang tumahimik ang mansyon. Nakangiti kong inihatid ang mga bisita, at pagkatapos maghilamos, bagsak akong napaupo. Sa sopa, pagod na pagod ako. Ikinumpas ko ang aking kamay para paalisin sina Mozo at Xiangzu. Nakita nilang dalawa na hindi maganda ang timpla ko. Nagbigay galang sila at tahimik na umalis. Umupo muna ako sandali, tumayo ako at hinayla ang pinakaitaas na parte ng kahon ng alahas. Inilabas ang hairpin na jade mula sa loob, habang tinititigan ang hairpin na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Baka sa kanyang mga mata ang pananabik sa nakaraan. Ito ang ibinigay niya sa akin pagkatapos ng pagtatalo namin noon. Nakalimutan ko na kung bakit kami nag-away. Ang tanging naaalala ko lang ay hindi kami nagkita ng mahigit kalahating buwan. Bigla na lang siyang lumitaw at ipinatong ang hairpin na jade sa aking kamay. Ang mga daliri niya, kitang-kita ang bawat buto, ay puno ng mga sugat mula sa kutsilyong panlilok. Kasalanan ko, hindi ko ito pinag-isipang mabuti. Tayo ay mag-asawa. Kung mayroon kang ayaw, sabihin mo lang huwag kang magtimpi para sa akin. Sa harap mo, hindi ako ang ikalimang prinsipe, at hindi rin ako si Prinsipe Duan. Kundi asawa mo ako. Napatingin ako sa hairpin na jade, napakapino ng pagkakaukit. Halatang pinaglaanan niya ng puso't isipan. Ang mahinang tunog ng pumipitik na lampara ang pumuto sa aking pagbabalik tanaw. Bahagya akong napangiti habang ibinabalik ang hairpin sa lalagyan. Pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng aking mga mata. Iginala ko ang aking paningin sa silid na tinirhan ko sa loob ng 7 taon. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Napabuntong hininga ako habang lalong tumitibay ang desisyon kong umalis. Umiga ako sa kama habang hawak ang naninikip kong dibdib. Hindi nagtagal, nawalan ako ng malay. Nang sa wakas ay naihatid na ni Xiaoyan ang kanyang mga bisita. Muli siyang naging abala sa mga gawain ng kaharian. Nang naiinip niyang pinisil ang pagitan ng kanyang mga kilay. Malalim na ang gabi nang matapos niya ang lahat ng gawain. Nang makitang pabalik na siya sa kanyang silid. Mahinang ipinaalala sa kanya ni Wang Quan, mahal na prinsipe. Ngayong araw ko ang pagdating ni Binibining Lin sa palasyo. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at tiningnan siya ng may pagkainis. Kaya lang naman siya nandito ay para magkaroon ng masisilungan. Ibigay niyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Paano kung mag-isip ng iba ang prinsesa dahil sa sinasabi mo? Yumuko si Wang Quan at sumang-ayon, habang palihim na umiiling. Sa isip-isip niya, kulang pa talaga sa karanasan ang mahal na prinsipe. Hindi niya nauunawaan ang takbo ng isip ng mga babae. Nabalitaan ni Linzu na bumalik na ang prinsipe sa pangunahing bulwagan. Tiniis niya ang kahihiyan at pinaalis ang mga utusan. Tinitigan niya ang pulang kandila, at huminga ng malalim para kumalma. Habang iniisip kung paano haharapin ang kinabukasan, nagmamadaling bumalik si Xiaoyan sa aming silid at niyakap ako. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Nang lumapit siya, napansin niyang namumutla ako. Naisip niyang ipasuri ako sa manggagamot ng kaharian kinabukasan. Ilang sandaling natulog, pero lalong uminit ang pakiramdam ni Xiaoyan. Bigla siyang may naalala, dali-dali siyang nagising at kinapa ako sa kanyang mga bisig. Nag-aalab sa init ang buong katawan ko, kaya nagmadali siyang ipatawag ang manggagamot ng palasyo. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong palasyo ng prinsipe. Naging abala ng sandali ang mga manggagamot sa palasyo. Nanginginig silang lumuhad sa harap ni Xiaoyan na napakadilim ng mukha. Wala pong kakayahan ang inyong lingkod. Hindi na umimik pa si Xiaoyan, at hindi rin sila pinatayo. Inabot lang niya ang kamay niya para palitan ang bimpo sa noo ko. Inutusan niya si Wang Quan sa kanyang tabi na pumunta sa palasyo para sunduin si punong manggagamot son. Tiningnan ni Wang Quan ang namumula kong mukha, at tila nag-aalangan siya. Si punong manggagamot son po ay para lamang sa mahal na emperador at sa emperatris. Binaba ni Xiaoyan ang kanyang tingin, at muling pinalitan ang bimpo. Kung magtanong ang aking ama, sabihin mong may sakit ang prinsesa. Nagmamadaling lumuhad at yumuko si Wang Quan, masusunod po aalis na po ang inyong alipin. Nang makita siyang umalis, yumuko si Xiaoyan at pinunasan ang aking mga kamay at paa. Naramdaman niyang hindi bumababa ang lagnat ko. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na kumuha ng matapang na alak at yelo. Lumipas ang halos 1 oras. Nagmamadaling bumalik si Wang Quan kasama si punong manggagamot son. Pagpasok pa lang sa pinto, ginaw na ginaw siya sa lamig. Yumuko si Xiaoyan habang yakap-yakap ako. Namumula at puno ng kabaliwan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang pagdating nila.
Tumingin siya kay punong manggagamot Sun na nasa likuran nito. Paus niyang sinabi, patawad sa abala, Ginoo. Mula sa malayo, sinulyapan ni punong manggagamot Sun ang babaeng nasa kanyang mga bisig. At nakita niyang matagal na akong wala ng buhay. Mahal na prinsipe, nakikiramay po ako. Pagkasabi niya yun, sabay-sabay na nagsiluhuran ang lahat. Mas lalo lang hinigpitan ni Xiaoyan ang yakap sa akin. Tahimik niyang dinamdam ang unti-unting paglamig ng aking katawan sa kanyang mga bisig. Matagal siyang hindi kumibo bago dahan-daang nagsalita. Bakit? Lumapit si punong manggagamot Sun para suriin akong mabuti. At saka siya bumulong, sa biglaang pagkamatay dahil sa matinding lagnat, kahit pa naroon ang inyong lingkod. Hindi pa rin tiyak na may iligtas pa. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay, hinaplos ang malamig kong pisngi habang nanginginig ang boses. Ihanda niyo na ang kanyang burol. Labis na nagtaka si Linzo nang mabalitaan ang pagkamatay ko. Malinaw na maayos naman ako kaninang umaga. Bakit naman ako biglang pumanaw pagsapit ng gabi? Ngunit sa kabila nito, nagpakita siya ng mukhang labis na nagdadalamhati. Sa malumanay na boses, inutusan niya ang mga katulong na alisin ang mga gamit panlinis sa silid model. Nagpalit din siya ng puting damit panluksa, at nagtungo sa bulwagang lamayan na inaayos pa lamang. Pagdating niya sa bulwagan, nakita niya si Xiaoyan na blanko ang ekspresyon habang nakaupo sa tabi ng kabaong. Lumapit siya at nagbigay galang, narito po ako para maglami sa Wang Fei. Basta na lang sumagot si Xiaoyan, at nagpatuloy sa matamang pagtitig sa mapatla kong mukha. Nang makita ito ni Linzo, lumuhad na lang siya sa isang tabi at hindi na nagsalita pa para hindi makaabala. 3 araw nang nakaupo si Xiaoyan nang hindi kumakain o umiinom. Namumula na sa puyat ang kanyang mga mata, labis na nag-aalala ang lahat ng nakakakita sa kanya. Nang dumating na ang oras para isara ang kabaong, dahan-daang lumapit si Wang Quan. Para sana tulungan siyang tumabi. Nakita niyang kahit blanko pa rin ang mukha ni Xiaoyan, kusa naman itong tumayo. Hindi niya napigil ang makahinga ng maluwag. Kinabukasan ang pagsasara ng kabaong. Ang tunog sa kanyang likuran ay parang kulog na paulit-ulit na dumadagundong sa isipan ni Xiaoyan. Tila narinig niya ang boses ko. Bigla siyang lumingon at umatake. Pinatumba niya sa sahig ang mga taong magsasara sana ng kabaong. Gamit ang sariling mga kamay, pinagbubunot niya ang mga pako na kalahati ng nakabaon. Hindi niya ininda ang mga sugat at dugo sa kanyang mga daliri. Basta na lang niya itong ipinunas sa kanyang damit. Puno ng pag-asa niyang itinaas ang takip ng kabaong. Nakita ni Song Mama, na nakaluhod sa di kalayuan, ang kanyang biglaang pagwawala. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, at dali-dali siyang yumuko para itago ang kanyang pagkataranta. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil masyadong mahigpit ang pagbabantay kahapon. Hindi nila ako nagawang mailabas. Nakita ni Xiaoyan na payapa pa rin akong natutulog. Sa wakas, nagising na siya mula sa kanyang panaginip. Namutla ang kanyang mukha, at bigla siyang dumura ng namuong dugo. At naninigas siyang bumagsak, nagkakandara pang sinalo siya ni Wang Quan. At tumawag ng mga tao para buhatin siya papasok sa silid. At sunod-sunod na sumigaw na tawagin ang manggagamot ng palasyo. Nagmamadaling nagtanong ang mga tagasara ng kabaong na muling tumayo. Tagapamahalang Wang, itutuloy po ba natin? Malalampasan na po natin ang itinakdang oras. Lumingon si Wang Quan sa nagkakagulong bulwagan. Tumango siya at mabilis na umalis. Ibinaba ni Linzo ang kanyang tingin para itago ang emosyon sa kanyang mga mata, hay. At nagsimula siyang umiyak ng may pighati. Habang dahan-daang ibinabaon ang mga kahoy na pako, mahina ring umiiyak si Song Mama. Bakas sa kanyang mga mata ang malalim na pag-iisip, dahil sa pagkakasakit ni Xiaoyan. Nang gabing iyon, maliban sa ilang katulong na nagbabantay sa lamay, ay wala ng ibang tao. Nang lumalim na ang gabi at manahimik ang paligid, mula sa isang sulok, kinuha ni Mama Song mula sa kanyang manggas ang isang maliit na tubong kawayan na sinlaki lang ng daliri. Naglabas siya ng isang tableta na kasinliit ng butil ng bigas, at pinitik ito papunta sa paanan ng mga bantay. Hindi nagtagal, lahat sila ay naging mahimbing na sa pagtulog. Mabilis siyang nagpunta sa likuran ng kabaong. Kinapa niya ang ilalim na bahagi nito. Tinanggal ang buong tabla ng kahoy sa likuran, at gumapang papasok. Naramdaman ni Mama Song ang nanlalamig kong mga labi. May kinuha siyang isang tubo ng gamot mula sa kanyang baywang at ipinainom sa akin. Pagkatapos ay kumuha pa siya ng isa pang tubo, at marahang iminagayway sa tapat ng ilong ko. Pagkagising ko, naramdaman kong nanghihina ang buong katawan ko, at puro kadiliman lang ang nakikita ko. Tila may naramdaman akong tao sa tabi ko, kaya marahan akong nagtanong. Kayo po ba yan, Mama Song? Pinainom ulit ako ni Mama Song ng isa pang tableta. Nauna siyang gumapang palabas. Hindi nagtagal, naramdaman kong nagkakaroon na ako ng kaunting lakas. Ginilaw-gilaw ko ang aking mga pulso, at sumunod na ring gumapang palabas. Kinuha ko ang magaspang na damit na iniabot ni Mama Song at mabilis na nagbihis. Itinapon ko ang mga hinubad kong damit sa loob ng kabaong. Inihagis din ni Mama Song papasok ang inihanda niyang sako ng bigas. Ibinalik niya ang tinanggal na tabla ng kabaong sa dati nitong pwesto. At isinara ang sikretong kandado. Tumingin-tingin siya sa paligid para siguraduhin walang kakaiba. At ay nalalayan ako palabas. Nang makalayo na kami, muling nagpitik si Mama Song ng isang tableta sa paanan ng mga natutulog na bantay. Habang naglalakad, pabulong siyang nagsalita. Sa dulo po ng Wuyi Lane sa timog ng syudad ay may inupahan akong bahay. Kompleto na po ang lahat ng kagamitan doon. Doon na po muna kayo tumuloy. Kapag nakapagpaalam na po ako sa prinsipe, sabay na tayong aalis. Kinuha ko ang susing iniabot niya. Maraming salamat sa lahat ng ito. Nakarating kami sa likod bahay nang walang anumang aberya.
Bahagyang napangiti si Mama Song habang binubuksan ng pinto sa tagiliran. Noong iniligtas ng mahal na prinsesa ang anak ko, sinabi na po nitong matandang to, na mula noon, sa inyo na lang ako susunod. Kahit ano paman, napakalaki na po ng naitulong ninyo sa akin. Hindi po matutumbasan yon ng simpleng pagtulong ko lang noon. Napatingin ako sa direksyon ng pangunahing kabahayan, bahagya akong tumango sa kanya, at nagmamadaling umalis. Nakita ni Mama Song ang pananabik sa aking tingin, at hindi niya maintindihan kung bakit, gayong may pagtingin naman ako sa prinsipe. Pero ganoon na lang kabilis at kay terminado ang kanyang pag-alis. Nang makita niyang nilamon na ng dilim ang anino ko, isinara niya ang tarangkahan sa gilid at tumalikod para umalis. Sa likod ng isang puno, hindi kalayuan, isang anino ang nakasaksi sa lahat, at bulat na napatakip sa kanyang bibig. Nang mawala na sa paningin si Mama Song sa likod bahay, saka siya pabalik na naglakad habang nanginginig ang mga kamay. Nang makita ni Siang Zo na tila wala sa sarili si Mozo pagbalik nito, hindi niya maiwasang magtaka. Hindi ba't sabi mo, hihilingin mo kay Mama Song na gumawa ng paboritong kakanin ng prinsesa? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo ah. Nang marinig ni Mozo ang tanong niya, naalala niya ang hindi nawawalang ngiti sa mukha ng prinsesa noong araw na dumating si Linzu. Nagkagatlabi siya at nagpasya gabi na. Tulog na si Mama Song. Bukas ko na lang ng umaga sasabihin sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Siang Zo, tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. At nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit. Kinabukasan, namumula na ang mga mukha ng mga taong buhat-buhat ang kabaong. Pero pilit pa rin nilang tinitiis, hindi nagpapahalata ng panghihina. Dahil nakatayo sa may pintuan si Xiaoyan, na namumutla na parang papel, at hinaharangan ang kanilang daan. Sa tabi niya, pinagpapawisan na ng malamig sa kaba si Wang Quan. Nang mapansin niyang nanginginig na ang binti ng isa sa mga taga-buhat dahil sa pagod, agad niya itong sinaman ng tingin para sabihing magpakatatag. Habang siya naman ay marahang kinukumbinsi si Xiaoyan. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hindi siya natinag sa pagkakatayo at patuloy na nakipagmatigasan sa kanila. Ilayo niyo siya. Isang makapangyarihang boses ang narinig mula sa labas. Napalingon ang lahat, at isa-isang lumuhad para bigyang pugay ang emperador. Mabilis na pumasok si Emperador Yuan Jing na nakasuot ng simpleng damit. Nang makita niyang nakatayo pa rin ito doon, tinaas niya ang kanyang kamay at nagutos na ilayo ito. Habang hinihila, nagsimulang makipaglaban si Xiaoyan na para bang doon ibinubuhos ang kanyang galit. Hindi nagtagal, mahigpit na siyang napigilan at dinala sa isang tabi. Nakahinga ng maluwag ang mga taga-buhat ng kabaong at nagpatuloy sa paglakad palabas. Mahina ang katawan ni Xiaoyan, kaya naman hindi niya nagawang makawala sa pagkakahawak ng mga personal na bantay ng emperador. Paus ang boses niyang sinabi kay Emperador Yuan Jing, "Ang inyo pong anak ay gusto lang makita si Jiang Yan sa huling pagkakataon. Hindi niyo po ba ako pagbibigyan, mahal na ama?" Tinitigan ni Emperador Yuan Jing ang kanyang namumulang mga mata. Nakita niyang kapirasong hininga na lang ang nagpapatatag sa kanya. Lamambat ang kanyang puso at papayag na sana siya. Nang makita ni Mozo na tatango na ang emperador, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mabilis siyang sumugod paarap at lumuhad sa kanilang harapan. Habang yumuyukod ay sinabi niya, "Kamahalin, hayaan na ninyong yumaon ng payapa ang prinsesa. Hindi po makakabuti sa kanya kung maantala pa ang oras. Parang awa nyo na, pagbigyan nyo na po ang prinsesa sa huling pagkakataon. Hayaan nyo na po siyang umalis ng payapa." Nang marinig ito ni Xiaoyan, natigilan ang kamay niyang nakataas. Matapos ang mahabang katahimikan, malungkot niya itong ibinaba. Nang hihinang naupo siya sa silyang nasa tabi. Tulalang nakatitig ang kanyang mga mata sa isang itim na tuldok sa sahig. Nakahinga ng maluwag si Mozo, hindi na inalintana ang dugo sa kanyang noo. At nagpatuloy sa pagyuko, "Salamat po, kamahalan, salamat po, kamahalan." Hinayla siya ni Wang Quan para tumayo, saka sinenyasan ang mga tao sa palasyo na umalis na. Hanggang sa mawala na ang lahat sa labas ng pinto. Saka lang tiningnan ng masama ni Emperador Yuan Jing ang nanlulumong si Xiaoyan. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay. Biglang kumilos ang personal na bantay sa tabi niya at pinawalang malay ito. Nagmamadaling lumapit si Wang Quan para saluhin si Xiaoyan. Walang emosyong tumingin sa kanya si Emperador Yuan Jing. "Ganito ka ba magbantay ng tao?" Ay nalalayan ni Wang Quan ang katawan niya, at saka direktang lumuhad. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Tiningnan ni Emperador Yuan Jing ang burol na nababalot ng puti. Dahan-dahan siyang nagsalita, "Mula ngayon, bawasan ang pagbanggit sa Prinsesa Duan pagkalipas ng ilang araw. Kumuha ka ng ilang bagong babae para sa kanya." Para sa isang taong nasa mataas na posisyon, isang malaking pagkakamali ang pagkakaroon ng nag-iisang paborito. Ang pagbibigay ng pantay na atensyon sa lahat ang pinakamahusay na paraan. Narinig ni Wang Quan ang bahid ng kalupitan sa kanyang mga salita. Malakas na kumabog ang puso niya. Nang muling magising si Xiaoyan, tirik na ang araw. Bumangon siya habang hinihilot ang gilid ng kanyang leeg. Nang makita niya ang ayos ng silid, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Wang Quan." Sumagot si Wang Quan at nagmamadaling pumasok. Nang makitang si Xiaoyan ay nakasuot lang ng panloob na damit at nakayapak sa sahig. Agad na ipinatong ni Wang Quan ang damit sa kanya, "Kamahalan. Baka po kayo malamigan." Hinawakan ni Xiaoyan ang braso niya at itinuro ang silid, "Sinong gumawa nito?" Ang lahat ng bakas ng presensya ni Jiang Yan ay nilinis na. Pati ang mahinang amoy ng insenso ay malapit ng maglaho. Ang buong silid ay parang naging walang laman, tulad noong kanyang kabataan. Kung hindi lang malinaw pa sa kanyang alaala,
Iisipin niyang ang lahat ng mga nagdaang taon ay isang panaginip lamang. Namanhid ang braso ni Wang Quan sa pagkakahawak sa kanya, yumuko siya at nagsalita. Sabi po ng emperador, hindi raw po kayo dapat maging labis na nakakapit sa isang taong pumanaw na. Kaya iniutos na niyang ipaligpit ang lahat. Puno ng pang-uuyam ang mga mata ni Xiaoyan. Kung ganoon, bakit pa pinananatili ang palasyo ng Changla ng inang reyna? Bakit hindi na lang silaban? Pagkasabi nito, nagpadala siya ng isang banga ng alak. Tuliro at walang tigil sa pag-inom si Xiaoyan. Malabo niyang narinig na may nag-uusap sa labas ng pinto. Nabulol siya habang nagtatanong kung sino iyon. Pumasok si Wang Quan at pabulong na sinabi, nais po kayong makausap ni Song Mama. Saglit na tumigil ang magulong isip ni Xiaoyan. Naalala niya kung gaano kalaki ang respeto ni Jiang Yan dito. Tumango siya at sinenyasang papasukin ito. Nakita ni Song Mama na nakalupasay siya sa sahig at umiinom ng alak. Sa huli, hindi rin niya natiis na makita siyang ganoon. Lumuhad siya at pabulong na nagpayo. Mahal na prinsipe, alagaan niyo pong mabuti ang inyong kalusugan. Ayaw din po kayong makita ng prinsesa na sinisira ninyo ang inyong sarili. Nagluha ang mga mata ni Xiaoyan at idinaan sa pag-inom para itago ang mga ito. At saka lang niya walang ganang tinanong kung ano ang kailangan nito. Pabulong na sinabi ni Song Mama dahil po sa kabutihang loob ng mahal na prinsipe at ng prinsesa. Nabigyan po ang abang lingkod na ito ng isang lugar na matutuluyan. Ngayong wala na po ang prinsesa, naparito po ang abang lingkod para magpaalam. Yumuko si Xiaoyan at nagtanong, para ba sumama sa anak mo? Mamaya, magpapasama ako ng tao kay Wang Quan para ihatid ka. Nang marinig ni Song Mama na binanggit niya ang kanyang anak, napakuyom ang kanyang mga daliri. Nang makita niyang wala itong balak na mag-usisa pa, dahan-dahan siyang nagsalita, nagbabalak na po ang abang lingkod na umuwi sa aming nayon. May mga kasama po akong kababayan kaya hindi ko na po aabalahin pa si tagapamahalang Wang. Tumango si Xiaoyan, kinapa niya ang isang makapal na supot ng pera sa kanyang higaan at inihagis ito. Sige, humayo ka na. Pagkasabi niyon, pasuray-suray siyang samandal sa gilid ng higaan at nagpatuloy sa pag-inom. Nagbigay-pugay si Song Mama, hinawakan ang supot ng pera, tumayo at umalis. Paalis na si Song Mama dala ang kanyang mga gamit. Naalala niya ang supot ng pera kaya binuksan niya ito para tingnan. Nang makitang may tatak ng mansyon ng prinsipe ang mga pilak, napailing na lang siya. Bigla niyang napansin na may kakaibang bagay sa pinakailalim. Ibinuhos niya ang kalahati para makitang mabuti, ngunit bigla niya ring isinilid pabalik.